Maraming students ngayon na nag-iisip pa rin kung mag-i-stay sila. Ikaw bilang bilang tao na nag-shift, may mga advice ka ba sa mga taong gusto pa mag-stay? Pero, yun nga, parang tingin mo naman din, parang okay lang din naman mag-stay. May mga times ba na gano'n? Parang nakikita mo sa ibang tao na gusto nila mag-shift, pero at the same time, hesitant sila. Pero ikaw, ang nakikita mo sa kanila, "Hindi, stay ka lang muna diyan." May mga gano'n ka bang mga nakikilala? Marami naman. Kasi, ito nga sabi ko meron, ito sample sa org, Oh. sa church org ko, meron Mm. akong mga ka-age nila na parang, "Kuya, hindi ko na kaya, gusto ko lang i-shift." Unang tanong ko is, anong reason? Minsan ang sinasabi lang nila sa akin, kasi po tinatamad akong gawin. Pag yun yung reason mo sa akin, parang babatukan kita eh. Oo. Parang, Hindi Ha? siya gano'n ka-valid. hindi valid reason yun eh. Oo. Dapat, para sa akin kasi, bago ka mag-ship, you should have more than 10 reasons para mag-ship ka. Meaning gano'n siya kabigat Oo, for you kasi to shift. kailangan mo i-prove yun na bakit ka mag-ship eh. Oo. Hindi lang, ay natripan ko mag-ship. Hindi eh. Kasi minsan naman, siguro ang mga dahilan nila is, pinilit lang po kasi ako ng parents. Yun, maintindihan ko pa eh. Pero when it comes, sabihin mo sa akin, tinatamad ako, nahihirapan ako. Oo, ayaw mo Wala lang. naman madali. Ayoko ng Oo. ganun talaga. Pero kung sasabihin mo sa akin na, Kuya, sinaga ko naman, nakita mo naman. Pero parang hindi ko nakikita yung passion ko dito. Doon, medyo bibigyan Doon. kitang advice, Oo. di ba? Parang, it should be the reason na parang yun yung dapat na tahakin ko kasi for the future ko. Oo, future talaga. Hindi dahil gusto ko lang, trip ko lang. Ito naman, as someone na na-experience both, na nag-stay at nag-shift, ikaw ba, let's say kakausapin mo si Sean ng Sosit version ni Sean. Yeah. Sasabihin mo ba sa kanya na worth it mag-stay o mas okay sa kanya na i-shift na to? I'll say, you shift. Shift na agad. Kasi, yung years nga kanina pa ulit-ulit ako is, Oo. sayang yung years ng magugugol mo kung nag-shift ka na maaga, yung career mo na nagawa mo. Sana, no? What if yung 5 years ago is, di ba, 5 years ago, talagang soma ako. Soma ka Ngayon, na. hindi ako nag-aaral. Kumbaga, nasa stage na ako ng mga, gumagawa na siya ng magandang career, ganyan. Oo. Ngayon, syempre, starting pa lang ulit ako as an artist. Yun ang sasabihin ko sa younger self ko na, huwag mo na tuloy. Kasi, pagsisisihan mo rin. Yun. Ngayon, ang naman, since nakapagbigay na tayo ng quotes, ang next na ko naman is, ano yung dapat nating i-consider naman bilang isang student leader? Kasi andyan na yung pagsali ng org. Ngayon, pag sumali ka ng org, may responsibilities ka. At isa sa mga responsibilities, depende sa pag-a-applyan mo, ay pwede ka maging officer. Ano yung dapat na maging qualities ng isang student leader? Sige, ikaw naman. Okay. So, actually, yung qualities ng student leader, bago ako maging student leader, yun yung kini-question ko. Yes. President agad. Tapos, after nun, yung SOR agad. SOR agad. Then, So, di ko naranasan maging member basically. Muna, slowly diretsong president agad. Paano yun? So, yung doubts ko kasi sa sarili ko nun, ina-assess ko syempre kung yung capabilities ko, yung leadership style. Kasi there are different types, di ba? Yung parang authoritative na leader. Tapos nakalimutan ko yung tawag sa iba. Pero me personally, hindi ako authoritative. Yung goal ko lang talaga pag nag-lead is to make sure that everyone is comfortable and welcome para i-express yung ideas nila, ganyan. Kasi introvert ako. So, introvert ko siya sa introvert, yes. Nandito na siya. Mapagpanggap na introvert. Harap ng tatlong camera sa podcast kung saan ikaw ay dumadaldan. Yes. Introvert ka pa sa lagay niya. At naging president ng dalawang organizations. Yun nga hindi ko rin alam. Paano yun? Introvert ka, tapos nagawa mo mag-step up ng gano'n. Ay, actually, napaisip din ako, pero Napareflect ka bigla. bottom line is, ginusto kong mag-step out of my comfort zone. Yun. Kasi nare-recognize ko na may mga bagay na takot akong gawin. And one of those was joining an org.
what more pa mag-lead ng org. Pero since, alam niyo, takot nga akong gawin, pero at the same time, andun yung desire. So, kung magsu-student leader kayo, gusto niyo mag-student leader, ina-aspire niyo, but you're afraid, okay lang, you can do it, afraid nga. Basta you're ready and you're open to learning. So, ayun nga, introvert ako and then naging president. Yung ginusto ko lang talaga as president is to make, parang kung ako president, tas may introvert ako na officer, paano ko i-ensure na lahat from introvert to extrovert open sa akin as a leader para mas open din yung communication namin. Kasi important yung communication. Ako kasi personally medyo hesitant ako mag-voice out ng ideas. So, I want na as much as possible, lahat ng officer, alam nila na the organization itself is a safe space for them. Na okay lang magkamali, ganyan. Yung gusto kong kunin yung mga factors na introvert ka, Yes. wala kang talagang balak mag-org before, bigla kang nag-president. Yun nga, dahil introvert ka, ano yung mga hindi mo in-expect na pagkasalpak mo dun sa position na yun, hala, ba't ganito? Ano yung okay. hindi mo na-expect? Hindi ko in-expect na may mga times pala. Siyempre gusto ko din malaman. na may Gusto ko din malaman eh. na kailangan kong maging strict or magalit. Yun. Kasi, syempre, nasabi ko nga kanina na gusto ko comfortable. So, parang ako yung gusto ko, at peace tayong lahat sa isa't isa. Pero syempre, work is work. May deliverables tayo sa org. So, may mga times din na pinaprepare ko yung sarili ko na okay, ayoko magalit. Wala ako sa mood magalit. Kasi parang, syempre nakakapagod magalit or maging strict. Tapos ayoko pa na yung atmosphere, pagkatapos nun, nagiging parang tense. So, pero at the same time, kailangan mong i-weigh kung kailangan ko ba gawin to para makita ng mga tao na serious tayo na ito yung kailangan natin gawin and hindi pwede na lagi tayong laro-laro sa org since we're all friends. Yun. Importante din yung pagiging professional na. Yes. Yun naman napapasok Yes. ng pagka-professional. Oo, tama. Ikaw po, miss, gusto kong malaman din yung for sure ako na marami nag-open up sa inyo. May mga times na ba na parang may nagsabi sa inyo na, Miss, di ko naman in-expect na ganito. Oo Ganyan. naman. Ano usually yung mga positions na yun? Well, usually, talaga, yung mga core positions like president or vice president, lalo na yung finance, logistics, yan. Kasi sila yung, hindi naman sa maraming responsibility, pero sila yung madalas nakikipag-usap externally. Like, for example, si President, syempre partnerships outside or sa ibang student organizations. Same din with Vice President, kasama na rin si PR. 'Di ba? Sila yung medyo toxic yung tasks. Yun. Yung mga ganyan po, parang, kunyari, ano yung malalang task aside sa pag-reach out sa mga external sources nila, connections, ano yung parang common na task na Problem. lagi nila sa inyo? Parang, Miss, problema ko ganito, tapos sa isa may nag-grant ulit sa inyo, Miss, problema ko ganito. Parang may common. Oo. Siguro dahil nga limited lang yung space na meron tayo sa APC, madalas talaga venue reservations. Kasi ilang orgs meron tayo, may subjects pa. Lalo na pag equipment reservation, yun talaga yung common problems. Ang maganda naman dito sa APC, parang meron na tayong automatic na bayanihan. Hindi ko sure. Kasi parang every time na may problem with reservations, willing mag-adjust yung iba. Or willing mag-identify ng alternative. Or si BMO din, minsan willing silang maghanap or mag-identify ng other facilities or venues for us. So, and then yung mga
subjects naman na, o sige, tapos na ako dito, pwede nyo nang hiramin, or lalo na yung dun sa studio ninyo, dyan sa parang, minsan magre-reach out lang na, Miss, pwede nang gamitin or tapos na kami dito, baka pwede nang mahiram. Usually kasi ang nag-aano lang dyan mga pags Tapos kaagaw nila yung mga may subjects na kailangan or required yung venue. Though, di palagi dahil kasi meron talagang wala tayong magagawa, may conflict. Pero I think naiintindihan naman nila yung situation. Maganda nga yun kasi na-experience ko din sa before, bahay bumilya na. After nila mag-photoshoot, sabi sa akin, Wayne, okay na. Ibibigay niyo yung schedule niyo. Hindi niyo, isasagad yung schedule niyo. Hindi, okay na mag-picture. Okay, parang kasi sa iba yan, hindi, schedule namin hanggang ganito, sasagarin nila. Hindi reserve namin Dito may ganun din pala na, may parang, let's say, kailangan mo yung room. Hindi naman sila yes. Okay. Now, ano naman yung mga advice ninyo dun sa mga student leaders para mabalance yung responsibilities nila sa school, sa org, personal life? Parang Miss Red, diba? Dapat ang mauna. Sige, okay lang. Kami naman ang titingin sa'yo ngayon. Diba? Para mabalance, siguro, Perspective ng isang pro. oo. Siguro, kasi dahil nung student leader ako before, hindi ko siya na-balance. So, huwag kayong makinig sa akin. Joke lang. Oo, joke lang. Siguro, based on experience, ang maganda dun is talagang umpisahan mo kaagad. Identify ano yung priority. At sa tingin mong parang hindi mo siya pwedeng ipagpabukas yung priority na kailangan gawin. So, for example, ang laging priority, academic. Kung personal life yan, drop everything. I mean, sorry, joke lang. Kung personal life yan, or health, or family matters, syempre yun yung pinaka-importante. 'Di ba? Kasi you can always ask or you can always talk to your professors, you can always inform your org mates as long as may communication. Kasi yun yung napansin ko sa iba na parang we can't understand you if we don't know what's happening to you. You can't, pwede mo namang hindi ikwento fully, pero you need to inform us. And I think it is a responsibility, as a person, basic courtesy, na you inform kung hindi makakapunta, kung hindi kaya, and accept that, na parang i-accept mo rin sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi yung iba minsan parang hindi nila tinitake fully yung responsibility as an officer or maybe as a son or daughter, na parang iniisip siguro nila hindi okay lang yan or nakakahiyang magsabi. So dapat alam mo din, alam mo kung ano dapat yung priority mo. And most importantly, communicate. Yun talaga. Kasi may intindihan ka naman May intindihan ka ng professor mo, siguro, di ba? Siguro. As long as you explain, di ba? At lalo na yung integrity mo din, dapat i-ano mo din na parang yung iba kasi, di ba, naniniwala na reason lang yan or parang hindi naniniwala sa'yo as a student. Dapat na-build mo rin yung trust mo with your professors and your org mates. Kasi minsan, nagkakaroon na ng bias. 'Di ba? So yun, para i-balance mo, or I think you need, first is communication talaga. Communication talaga para alam mo and identify ano yung pinaka-priority mo. Yes. So, ang mga problems na ganyan, sabihin lang natin. Kasi, Yes, oo, communication talaga. Kasi sa MIA, Oo. mas okay na sabihan mo yung mga heads mo na, may ganito akong gagawin, may ganitong problem, kaysa yung bigyan na lang mga kasi, Para alam din nila yung next move nila. and kung may magko-cover up sa'yo, pwede.
Kasi yung, walang nangyayarinig sa'yo. Yan. Sa akin naman, being organized. Yun din yung isa kong naging challenge and natutunan naman after being part of an organization. Kasi, syempre, naghahalo-halo yung tasks, lalo na yung mga tao na multiple orgs talaga, tapos officer pa sila sa org na yun, tapos may academics ka pa, kailangan maging organized ka. So, for example, sa SOR, never ko ginawa sa buong buhay ko yon, pero nag-task tracker ako doon sa SOR. Doon ka natuto. Yes, doon ako natuto. And then, boundaries din with yourself, with the org, sa trabaho mo. Yeah, oo. Para, kasi minsan, baka mamaya, gawa ka lang ng gawa ng work, pero kailangan mo na pala magpahinga, or pwede mo naman palang ipasa sa ibang tao if you communicate, tulad ng sabi ni Miss Revy. So, set boundaries din para ma-maintain mo yung balance with the other aspects of your life. And then, learn to let go naman kapag overwhelmed ka na. Pwedeng, mag-step back ka muna, or kung feeling mo it's not serving you anymore, then you can, take your leave from the org. Kasi, yun din yung isang struggle ng ibang students na since ang expectation is pag sumali ka ng org, committed ka na doon. Nahihiya sila magsabi na it's not working for me anymore. Pero, important din na i-communicate yun, and it'll help everyone kahit na mahirap siyang conversation sa una. May mga ganun din nga akong experience na may mga nagsasabi na nahihirapan sila umalis sa isang word. Kaya dito, important din na i-take natin na okay lang. Okay lang. Okay lang umalis ng Yes, word. okay lang talaga. Communicate natin sa mga maiiwan na task, ano yung mangyayari. Yes. Kasi yung mananahimik na lang, biglang walang mangyayari. Tapos, yun nila alam kung kaya mo bang magawa yung duties mo. Important na malaman ng mga taong iiwanan mo na ganito yung mangyayari. Iset natin. Ngayon, dahil sa mga, napunta tayo sa usapang mga hesitant umalis. Wait, may question ako dito. Okay. Gusto ko, sinubmit siya sa Instagram story ko. Sabi niya, hindi to taga-APC hindi siya taga-APC. Kaya ang tanong niya, is conyo culture common around APC? Kasi kanina pa tayo nagta-taglish, like, alright. Ikaw, for you, based on your experience, common ba ang conyo culture sa APC? Actually, hindi. Hindi ko naman siya even observation. Pero yung tono mo, actually, hindi. Hindi. Kasi parang lang siya. Kung ano yung napapanood mo sa TikTok, di ba mostly yung napapanood ko recently is, alright. Hosting. So, parang unconsciously, parang na-adapt ko na siya. So, hindi ko siya masasabi na literally na konyo. Kasi may konyo-konyo talaga na konyo. Oo. Ayun. Pero dito sa APC, ikaw, may mga nakikita ka bang ganun? Wala pa, actually. Wala pa. Ako din kahit ako, wala pa akong nakita ng konyo-konyo sa APC. It's either Pinoy sila na nagtataglish, or English speaker talaga sila kahit nasa bahay. Or, konyo sila na sinasadya lang. May ganun ako. Like, parang they're making fun of that konyo-ness. Ginagawang yan? Parang for fun. For fun. Ganun. Pero yung sabihin mong konyo talaga siya, parang wala pa ako nakikita ng ganun. wala pa talaga. Hanggang taglish lang. Pero akala ko dati, nung senior high ako, na pag nag-APC ako, baka yung mga tao dun, ganito, ganyan. Baka mamaya di ko sila reach, ganyan. Pero pagka-apa ko dito, normal lang pala. It feels like home na rin. Oo, normal lang. Parang hindi ko siya na-OP ako. Yun nga, even kasi ako, nai-intimidate talaga ako sa mga English speakers. Sobrang na-intimidate ako. Hindi may iwasan talaga. Oo. Pero pagkakating ko dito, okay, may English speakers, may Filipino speakers, Taglish. Okay lang. Tapos kasi makikita mo English only. Oo, may nakalagay dito na English only. Ganyan yun dito Tapos, yun nga, yung pagka-konyo dito, not konyo in a very, kung social status ang pag-uusapan, yung nga, yung mga ganong level ng mga people dito, hindi naman sila yung very, hindi mo feel na ganun sila above you. Kung makikita mo sila, malalaman mo na lang kapag nakachikahan mo. Kasi hindi Parang ganun agad Hindi sila yung pa-show off na, guys, I wanna go get, food, and mga ganun. Wala naman masyado. Though meron, pero hindi kayong may intimidate, siya intimidate. Kasi, iba na kasi ang konyo na
konyos na speaker versus yung konyo ka talaga na levels. Ganun. Yung parang isinabuhay na, gano'n. Oo, wala namang ganun, okay. ganung levels dito. Okay. Yan siya. Ang daming Nakita mga niyo na lang hi siya. TJ. TJ, halika. Halika. Ito, part ka ng PBL, di ba? You're part ng PBL. Ikaw ba? Dito ka, upo ka dito. Upo ka dito, dali. Very quick lang. Hi po. Gusto naming maano yung thoughts mo. How was your experience in PBL? Well, Ano muna yung PBL mo? Like, elaborate further my experience naman. Like, from physicals, Ay. studies. Hindi, or ito muna. research. Ano yung PBL mo? Ano yung ginagawa mo sa PBL? Mostly naman yung assigned task ko or mostly yung sa PBL ko is mostly related to the UF Urban Farmers team. The ones that are malapit sa BGC Yeah. in which they are in the financial district. No? But my part of objective or group part is mostly making the sprinklers more attractive towards the UF itself. Paano mo nagagawa yung sprinkler? Gawa sa 3D printer, yung sa baba. Doon niya is na-apply. Producing naman effortless time into it. Doon mo na-apply yung pagka-multimedia artist mo sa 3D printing, social. Doon sa ano naman? So, kamusta yung progress ng 3D printing na yan? In terms of physical, wala pa. Due to the fact that Maraming printing- test na kailangan. maraming kailangan actually. Because it's not just about yung printing process. It's also about the technical side as well. Because we need to check kapag na-print siya, hindi ma-fail, hindi restart. Because in printing the physical one actually takes a lot of time. And the worst part is we don't know if it's gonna be problematic. So, may quality check pa kayong ginagawa. Ayan. Because not only that will happen, yung lahat ng gawa might not proceed as planned. So may trial and error So din let's talaga. say nagawa na parang lit ng bangka or boat, and we also produce them in small quality checks kasi those small little builds, they ensure that our printers are doing fine. However, if there's a defect towards the boat and then when it's printing, that means there's an issue with the settings, the internals, Ay, tapos madami yung- pang institution. Daming ko consider. Pwede mo bang hikayatin yung viewers natin? Mag-PBL kayo, guys. Dali, PBL kayo. Ay, share them one part ng PBL na you think is fun. I would say grupo naman, you don't have to worry about, putting too much stress on yourself. Kasi group. However, I still recommend to stick to your thesis. Thesis. Kasi, anong benefits ng Yung thesis? thesis naman, may safety net pa. Mm-mm. So, mean to say, every time when you talk with your profs, may safety net of approval. And there's also passing checks and so on and so forth. Compared to ours sa PBL, we required to be signing an MOU, which means that once that's signed na, we can get the fully go signal to begin producing these products that they wanted. Because everything sa UF is by the UF. Mean to Okay. say, kung gusto yung So, client kontrata yan, na to. kapag gusto yung client, yan. So yun nga yung, so okay, so doon yung part na parang naano ka na parang, kasi may client kang sinusunod versus thesis kasi, sarili mong project. Sarili mong project kapag thesis, di ba? While PBL, yung may client kasi tayong May current topic naman, at saka iba yung method ninyo. Let's say, sa'yo, si Paolo, si G, si Han. No? What's parang fun thing for you sa buong experience mo? What's one core memory sa'yo na nag-join ka ng PBL? I would say the building process naman kasi my pride and joy mostly comes from 3D printing eh. Yun mo na-enjoy yung kasi ano. kapag cosplayer ka, actually, Iba na siya. it's the Okay. most effective way actually. So maganda din pala yung PBL kasi kung ano yung hobby mo, para na-apply mo din siya doon Not somehow. all the time, but at most cases, yes. I would say so. Kasi even some of our former friends, colleagues, merong mga animation sila, they actually do PBL, some of them sa UF. Kailangan mo ding i-assess yung sarili mo kung ano yung kaya mong gawin, anong maaambag mo for Pero the challenge is PBL. mostly, yung sa current term nito, is mostly people wanting to make it extra challenging for the person. Yung kapag, let's say, hindi mo kaya sa 3D, yan yung gawa mo. Okay. Ayun. So, thank you for sharing, TJ. Kuya Okay. TJ. Kuya mo siya. Kuya Kuya mo TJ. siya. Nag-3 ako. Thank you, TJ. So, actually, I'm not sure if I'm mas younger or older ako. Ayan. So, thank you sa pag-share. Meron na tayong Thank first na napasali ng podcast. Thank you so May una tayong nahila at na-share niya yung experience niya ng PBL. Sakto PBL yung question kanina, no? Nakakatawa na. Ang daming napasali. Okay. Next. Serious or hindi?
Dami. Hindi ka makapili talaga. Bakit walang field trip ang APC? Ay, hindi ko alam. Ikaw na yan. Nakakalungkot. Actually, ako din, hindi ko rin alam yung reason kung bakit walang field trip ang APC. Pero, ina na yan. Na-question na ba siya? Before? Sa inyo? Natanong na yan before, bakit walang field trip ang APC? Ang ano naman kasi, college na tayo. Wala rin akong alam na college na nag-field trip. Nag-field trip, okay. Kinder, elementary, high school, sige go field trip, meron. Pero sa APC, sabihin mo, field trip is college, wala pa akong naikinig. But, ang meron lang dito is yung mga subjects na nagpapa-field trip. For example, sa UMS, meron kaming subject na disciplines and ideas in social science, tapos, ano yun? Socupol namin, Society, Culture, and Politics. Nag-field trip kami, nakipag-coordinate yung professor namin dun sa may shuttle. Tapos, pumunta kami ng Malacanang. Oh! After ng Malacanang, sa Senate kami. So, yun ang field trip na meron. Hindi siya yung, campus-wide. Pang subject lang. Sa ganun. Also, yung ano nga pala, ito yung, GE. PhilHis and RizLife. Ayan, oo. Ang field trip namin, pumunta kami ng Intramuros. Nag-ikot-ikot kami doon. May mga spots, merong museums, may mga restaurant, tapos may pinuntahan kami, pagawaan siya ng wine, something. And nakakatawa doon kasi RizLife, di ba? Jose Rizal. Sa Intramuros, meron pala doon isang museum na dedicated to Jose Rizal. Yes. Tapos lahat ng napapag-aralan namin, nakikita namin doon. Tinanong ko si Miss Mylene, ng library. Kung Miss Mylene, ito po ba yung calling card ni Jose Rizal? Kasi nakita ko yung nakalagay yung address. Report ko kasi yun. Familiar yung address. Saan ko ba nakita yun? Sabi ko, di-report ko yan. Tapos tinignan ni Miss Mylene, oo, calling card yun ni Jose Rizal nung nasa Hong Kong siya. So, yung nakakatawa lang kasi pinag-aaralan mo lang. Tapos nakapunta ka na doon, nakikita mo na yung mga pinag-aaralan mo before. Gusto ko yun. Kasi meron din kami niyan actually. Art Apre naman. Art Apre. Oo, pinapunta kami sa Wimpsy. Kasi maraming board games talaga doon and you can see different types of board games na libre mo lang siya and makikipagsalamuha ka rin talaga sa iba. Hindi lang, ang task ni sir sa amin is makipaglaro sa iba. Ang cute naman ng task. Yun lang talaga. Makipaglaro sa iba. At hindi lang kami lang talaga. So, need namin makisalamuha sa ibang grupo. Kasi first and second floor yun. So, yung iba nasa baba, yung iba nasa taas. Para we know how to socialize then and as well have fun outside school hours. Ang isa pa yung MIBF. Pinopromote ng library lagi yung Manila International Book Fair. Yan. Namimigay ng mga meron tickets. Meron yun, diba? This year lang. Namimigay sila ng tickets. So, yun, pwede nating sabihin na walang field trip sa APC, pero kung i-analyze pa natin, check natin, merong mga pa-activities na kasama yung mga professors natin, kasama mga classmates natin, na parang ang ginagawa is, napunta tayo sa labas to explore. Ang take ko naman din dyan, connected kanina, hindi nagpapagawa ang APC na hindi connected sa trabaho. Oo, exactly. Sa trabaho ba may field trip? Team building. Team building. Pero field trip, ganun. Kaya, may purpose talaga siya. College ka lang, mag-Enchanted Kingdom. Ganun. Ganun yung mga pinapagawa sa amin. Mga mas, pag sinabi ko bang makabuluhan, ini-invalidate ko yung field trips. Pero mas makabuluhan. Mas may magagamit natin. May isa pang question dito. Ito, anonymous naman to. Sabi niya, any stress-relieving methods to cope? Like cafe hopping or bars, anything. Ang sa akin, meron akong phase na nagbabar ako. Oy, college naman, no? Ano naman mag-bar. Pero, drink responsibly, guys. Yes. Ang, ginagawa ko nun is, every Wednesday may free entrance. So, punta ako nun, ganyan. Pero not yung, di ako yung lalasing-lasing. Parang, dun lang saglit, tapos babay na. Bounce na ganun. Until, wala. Parang, bar is really not for me. Naiingayan ako or napapagod ako, ganyan. Pero ngayon, from bars, napunta na ako ng cafe. Lalo na nauso ngayon yung mga cafe. Gustong-gusto ko yung mga pa-aesthetic na cafe. Just mag-aaral ako saglit, ganyan. Suggestion ng cafe, if merong malapit sa APC, cafe around APC na lagi kong pinupuntahan, yung Cafe 1911 sa Bangkal, tapos LK Cafe sa may Bangkal lang din.
Yung mga yun, alam ko naging concessionaire sila dito before, 1911, and yung Familiar yung LK. Ayan, yung 1911, ano siya, white, minimalist, ganyan. While si ano naman, LK, green Vietnamese coffee, ganyan. Kaya yun ang ano nila. Ikaw, mga cafe mo. Wala akong maano na cafe. Pero kasi, kapag coping? Coping. O sige, coping. Coping. Ito, coping. Ay, eto. Hindi wait lang. Wala kasi akong coping mechanism. Meron yan. Wala. Like, binubuhos ko lang talaga siya sa work ko, te. Knowing na Psychology na walang coping mechanism. Hindi ko sure. Hindi ko ma-observe yung sarili ko. Pero, I've been Baka yun thinking ang coping kasi, mechanism mo. Yung working talaga. Tinatapos Knowing. mo na. Ay, sabagay. Ay, miss. Si Miss Revy dumaan. Baka yun ang coping mechanism mo. Tinatapos mo na agad yung gawain. Mga gawain. Baka. Baka. Oo. Ayan, pagdating mo ng bahay, psycho-analyze mo yung sakit. Binigyan ng assignment. Parang hindi ko na talaga alam. Binigyan ng assignment yung psycho. Naglalaro kapag stress. Hindi rin talaga. Ayun na. Ayan Eto na, na. prinsesa. Ang ating pang malakasan. Miss, dito kayo, miss. Dito kayo, miss. Hi, miss. Ito, miss. Ito, miss. Yes po. This is for you. Meron po, ito si Miss Mylene. Kilala to ng lahat ng students. Good afternoon. Hello. Ay, Ayan, miss. meron po ba kayong mga upcoming events or plans dito sa library na gusto nyo pong ipaalam sa ating students? Yes, meron kaming on Friday. There will be another arts and puzzles wherein all the students are encouraged to participate, to enjoy, to relax before the final week. Cute! Enjoy muna. Yes, bago Magbaka na magpakahirap at magsunog ng kilay. Literally magsusunog ng kilay na walang tulugan. So bago diyan, mag-enjoy mo. A fun way Syempre, muna, no? oo. Tama. May mga offer kaming biscuits. Ayan. And syempre, meron tayong honesty coffee. Wow. Honest Ay, Kalabgad. Ay. So, alam ko na mag-enjoy kayo sa Friday yon. This Apo. coming Friday, October 17. So, if you are available and if you're here in APC on-site, Yes. better na meron mga free stickers, okay, and then mga bookmarks, and then mga mandala arts. Yan. Ayan. So, I'd love to see you Hey. and enjoy, ha? Ayan, guys. See you, punta kayo dito sa October 17. Yes, thank Ayan. Thank you, miss. Thank you, miss. O, diba? Yun yung nakakatawa sa culture ng APC. Thank you po. Hindi nila kayo hayaang stress lang. May mga pa-activity sila para medyo laid back muna tayo saglit. Relax muna Bago- before ay, finals. Actually, before and after ng finals. Meron May mga pagganap ang APC. Hindi lang sa library. Parang, paano ba? Sa mga orgs din. Oo. Sa mga orgs, nagpapaano sila na after finals, ganito tayo. So, yun yung nakakatawang part, di ba? At saka kasi 'di ba, kapag finals na talaga natin, wala. Focus ka lang talaga doon sa Oo. finals natin. So, saya-saya muna tayo, guys. Something na parang comfort sa atin before ng stress, and something na to look forward after ng finals, di ba? May mga may mga pagganong ganap sa APC. No. Ayan. Galing. Yes, tapos na! Hindi ko alam. Mag-react ba kami? Hi, my name is Ramaline Manongdo from VMA 221. I am a fourth year student and illustrator. Yun lang. Huwag ka tumingin sa illustrator. Hindi ko alam sagot natin. Thank you, ha? May ganun pa pala. That's a wrap.